Malapit na ang katotohanan. Panalangin niyo sa ating Panginoon na tayo ay magtagumpay sa ating sinusulong na labanan ang korupsyon. Sa paglaban sa korupsyon, maaring magbabago ang lahat ng sistema ng ating bansa. Sistema ng ating bansa ay mangyayari na. So, tayo, mga nakikinig sa akin, ipanalangin natin na tayo ay magtagumpay. Panginoon, sana po patnubayan po kami ang Filipino Guerrilla Forces, ang United People's Initiative, at lahat ng grupo na nakapaloob sa United People's Initiative ay manalangin sa ating tagumpay na sa ating gagawin na ito. Panginoon, patnubayan po ang aming bayan na hindi po mapupunta, mapapariwara ang aming bayan. Ang bayan naming Pilipinas, hinihiling ko po sa inyo, basbasan niyo po ang aming activities na gagawin sa darating na araw na ito. Patnubayan mo po kami. At alam ko, Panginoon, binigyan mo po ako ng misyon na makatulong sa aming bansa. So, Panginoon, salamat. At nakita ko po, mga kaibigan, mga followers ko, na napansin ko at naramdaman ko na hindi na makukuha sa tapangan ang ating bansa. Ang mga demonyo na nagpapahirap sa ating bayan ay hindi kayang labanan ng demonyo sa demonyo. Kaya na kailangan ay patnubayan siya at labanan ng mga anghel ang ating patnubayan ang mga anghel na patuloy na lumalaban sa kalaban ng taong bayan. Ito sa darating na aming gagawin, maaari ito na siguro ang tagumpay ng bayang Pilipinas. So, sabi ko nga, Panginoon, ay binubuwis ko ang buhay ko. Binibigay ko ang oras ko at panahon. Minsan nga, Panginoon, basbasan mo rin ang aking pamilya, ang aking asawa. Kasi minsan hindi niya ako naiintindihan sa aking nilalaban para sa ating bayan. Naiiyak po ako. Bakit? Despite na marami kaming ginagawa, marami pa ring Pilipino na hindi nakakaintindi sa aming ginagawa. Panginoon, yung ginagawa namin ay hindi para sa sarili namin. Alam ko, Panginoon, na may na lang ang aming buhay. So, gusto namin, bago man lang kami mawala sa mundo, ay may magawa kami para sa bayan. Mula bata hanggang ngayon, narito pa rin ako, nagsiservisyo sa Panginoon at sa taong bayan. Kaya Panginoon, patnubayan mo po kami. Subaybayan mo po kami. Na lumalaban kami. Lumalaban kami para sa aming bayan. Kinabukasan ng aming mga apo na susunod na henerasyon na masabi nila na ang aming lula ay patuloy na lumalaban at ginagampanan nila ang kanilang responsibilidad bilang nauna sa amin
At ngayon, hindi kami naghihirap. At makikita nila yan, mababasa nila sa history. Na itong panahon na ito, panahon namin, ay nakipaglaban kami sa aming bayan. Panginoon, ibigay niyo sa amin ang tamang landas, ang tamang gawin para kami magtagumpay, para mablabanan namin ang sistema. Gusto po namin mabago ang sistema, Panginoon. Naiyak po ako at nagtatampo ako sa ibang ating kababayan. Bakit ganun? Panginoon, ang aming ibang kababayan na kami ay lumalaban lamang na mabago ang sistema ng ating bansa. Sabi ng ating mga lolo, kaming panahon namin, hindi kami naghihirap. Hindi kami kinakapos. At tayo ay maaaring number 1 o number 2 sa ekonomiya sa Asia. Pero ngayon, nasa panghuli na lang siguro tayo pangatlo o pang-apat sa ekonomiya ng bansa. Noong panahon na yun, ng panahon ng ating mga lolo, na ang Pilipinas ay powerful ang Pilipinas base sa ating mga kwento ng ating mga lolo at lula na alanganin ang Chinese na makipaglaban sa atin dahil alam nila mas malakas ang pwersa natin kaysa sa kanila. Pero ano ngayon nangyari? Pinagtatawanan na lang po ang ating bansa ng mga kalapit bansa natin. Bakit naging ganito tayo? Dahil ang ating mga namumuno ay nagpabaya, makasarili, inuubos ang kaban ng bayan para sa kanilang kapakanan. Kaya nakakalungkot mga kababayan. Sana po magsubaybay po kayo, tulungan niyo po, magdasal po tayo para sa Panginoon, para sa ating kay Allah. Lahat po ng inyong paniniwala, idalangin niyo po ang ating bansa na muli babalik ang pag-unlad. Kami ng United People's Initiative sa pamumuno ng lead convener na si Major General Pokis at lahat ng kasama ko, ipagdalangin niyo po na kami po ay magtagumpay sa darating na araw. Mayroon po kaming gagawin na paghihiring na maglulutas. Pasensya niya po kung ako ay nagkaganito sa aking pananalita. Dahil yung galit ko noon, naramdaman ko na ilalabas ko lahat ng galit. Galit ko at tapang na ilabas ko na po. Pero hindi sila tinatablan. Maari sa ating pagdarasal, tatablan na ang ating mga kababayan. Mga mapagsamantalang mga kababayan natin. At mga kababayan natin na naniniwala sila sa kanilang paniniwala na walang nangyaring problema sa bansa. Na bakit ganun sila, mga kababayan ko? Bakit ganun ang ating mga kababayan? Na dapat ikinarangal nila na kami ay lumalaban para sa pagbabago ng Pilipinas, para mabago ang sistema, para umangat ang ating ekonomiya. Pero bagkus nakikipaglaban pa sila, na sila ay kumukontra pa. Panginoon, sana mabasbasan mo sila na ang ginagawa ng inyong kababayan ay para sa ating bayan. Bakit hindi nila maintindihan yun, mga kaibigan? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako susuko. Hindi ako susuko na hindi namin makamit ang tagumpay ng taong bayan.
Basahin ko. Kagabi kasi, gusto ko mag-vlog pero hindi na kaya ng katawan ko. Ninais ko na lang nagpahinga. Dahil marami kaming series of meeting na pinag-uusapan. Paano tayo magtagumpay sa ating minimiti na babaguhin ang sistema. Sistema ang pinaglalaban natin at labanan ng corruption, mga kababayan ko. Huwag natin pag-usapan ng politika kasi dahil sa politika, nagkahati-hati tayo. So dapat, ang pag-usapan natin, labanan ng ekonomiya. Labanan natin ang corruption sa bansa. Ilustulano. Medyo sorry ako, hindi ko mabasa. Sir, wala nang kahit anong dasal, wala nang mangyari bansa. Marines lang ang pag-asa ng bayan. Pagkaklas sila tiyak na susuporta taong bayan. Grabe ng pagkana. Alam nyo, Efren, mayroong papalit kay General Browner, isang Marines. Isang Marines ang nakabantay kay General Browner. Kaya ganito ang sitwasyon. Marines yung nagsalita, isang sundalong Marines na lubas ng katotohanan, pero Marines pa rin ang nasa likod nitong mga pinatawag na tambaluslos. Isang Marines. Ito yung nakamata kay General Browner sa lahat ng ginagawa niya. During our call, nung pumasok kami during our call kay General Browner, siya lang ang sinusubaybayan ko, tinitigan ko. Sa pagtingin lang sa amin, ang tingin sa amin, demonyo kami. Ang tingin ko naman sa kanya, demonyo siya. Okay. Marines yung sundalo. Ang problema, yung Lieutenant General ng Marines, yun yung kakampi ni Tambaluslos. So, nagsasalubong sila ngayon. Isang Lieutenant General at saka isang Sargento. Isang Sargento na makabayan. Isang Lieutenant General ang isang kakampi ng demonyo. Sel sa Turco, Good morning, Sir Mitran. Watching from Melbourne, Australia. Ingat, sir. Salamat. Sir Mitran, ang mga Marine lang ang pag-asa ng... Tama ka. Ang Marines ganito. Tama ka dyan. Kasi yung Sargento, si Gutisa, ang nagsalita. Pero yung kasabot ni Tambaluslos, Lieutenant General, siya yung kasabot nasa likod ni Tambaluslos. Yun yung binabantayan namin. Yung pa nga magiging chief of staff pag nagkamali si General Browner Yung EAP nga hindi makaya Ipang-Marines pa ilan lang yung Marines, 5,000 ba o 10,000 yung Marines. Yung EAP 150,000 hindi makaya, di ba? So, ang pag-asa talaga taong bayan. Tandaan nyo hindi Marine, hindi Army, hindi Ranger, ano pa man, hindi SF, kung hindi taong bayan ang solusyon sa bansa. Suporta ang armed forces. Amen. God will lead the best way. Salamat, Libra. Para malaman nyo mga kaibigan, ang nakamata sa atin, nakamata kay General Browner, isang Marines na Lieutenant General, na yun ang pinatawag ni Tambaluslos doon. Yung 17 generals, siya ang nag-lead doon na pinatawag. Kasama siya doon. Siya yung lead role doon.